tumataging-ting na 3 bilyon mga kababayan. 3 billion pesos. Diyos ko Lord. Ang budget na napafunnel pala mga kababayan kay Risa Hontivirus para sa taong 2025 lamang mga kababayan. At kabilang dito mga kababayan sa budget na ito ay ang 750 million pesos na nakalaan mga kababayan para sa flood control. Ay, animal. Ang daming pera mga kababayan ang nakuha pala ni Risa Hontivirus. Naakala natin, kontra, di ba? Dati mga kababayan, nasa minority yan. Yun pala mga kababayan, 3 bilyong piso mga kababayan ang na-funnel na budget sa kanya. Kabilang na dito ang 750 million para sa flood control, animal. Kaya naman pala mga kababayan, itong si Virus ngayon puring-puri sa mga Marcos mga kababayan. Yung dating anti-Marcos, aliluya na kay bangag mga kababayan. Kaya gulat na gulat si Katunying Hindi halos makapaniwala mga kababayan. Tingnan nyo itsura ni Katunying mga kababayan. Talaga, si Virus mga kababayan, may ganyang kalaking pera? At mayroong flood control pa? Kaya kung hahalongkatin talagang mabuti mga kababayan, kabilang ito sa dapat imbestigahan. Etong animal na yan, panoorin niyo po ha. Mahigit 3 bilyon, 3.0. Mahigit 3 bilyon mga kababayan ang nafunnel sa kanya na budget. Grabe. Kaya huwag kayong magtaka mga kababayan na sabi ni Tuta Soto na ayaw akong tumanggap ng aking sweldo. Sa loob na 3 taon, hindi ko kukunin yung sweldo. Dahil kapiranggot yan ng mga kababayan ng sweldo nila, 200,000. Ikumpara mo sa napafunnel sa kanila mga kababayan na budget kada taon. Risa Hontivirus, 3 billion for the year 2025. Kung i-compute nyo yan mga kababayan, magkano nga? 25%? Kung totoo man lang yun mga kababayan ha, na mayroong mga SOP. Tiba-tiba, aanhin mo yung kapiranggot mo na 200,000 per month kumpara sa komisyon. Ay, Diyos ko Lord. 1 billion. Magkano? Mahigit 3 bilyon, 3.01 billion. 3.01 billion ha? Billion. Tanong ko lang pala, kaugnay ito, Senator Risa Hontiveros. Ito Grabe. bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong... Nakapangalan nga sa kanya. Insertion mga kababayan. So, bakit hindi na iimbestigahan ito mga kababayan? Silang lahat siguro dyan mga kababayan mayroon insertion. Kaso nga lang, namimili mga kababayan na iimbestigahan. Hindi ito dahil kakampi na ito ni Bangag mga kababayan Sigurado na yung boboto kay Sara. Yung mga hindi imbestigahan mga kababayan, yun lang hindi boboto kay Sara Duterte na ipa-impeach siya. Dahil gagamitin nila lang yung pang mga kababayan, pang blackmail. Sa budget nitong taon na to, hindi ako makapaniwala Hindi ka makapaniwala kami. Dahil, tingnan nyo, bakit nag-change of heart mga kababayan? Bakit biglang I love Marcos na? Dati-rati anti-Marcos, grabe. Ngayon, himodpwit na kay Bangag mga kababayan. Yun pala, tiba-tiba. Ang Bachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang... Ikaw na lang magsabi sa amin, kami ang maniniwala. Ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Yan mga kababayan, yan ang mga totoong itsura ng mga animal na yan. Kunwari, ayaw namin sa kurakutan na yan. Diyos ko Lord, siya pala ang isa sa may pinakamalaking insertion mga kababayan. At common knowledge yan ha, na dyan mga kababayan pumapasok ang mga kurakutan sa insertion na yan. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba? May ratification. Baka nakulangan siya. Baka ang sabi niya kulang pa tong 3 billion na to. Gawin yung 5 billion. Pipirma ako. Issue ng Senado. Pero gayon pa man, na-serve ni Risa Hontiveros mga kababayan ang kanyang purpose dyan sa Senado. Ang ipakulong si Kibuloy, hiring-hiring mga kababayan labang kay Duterte, maghasik ng lagim, tirahin ang mga Duterte. Mission complete siya mga kababayan, kaya tiba-tiba.
Yung bike, pagkatapos ng BICAM, yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Oo. Si Senator Risa, saka si At saka, Senator Coco Pimentel, pareho silang Dalawang opposition. Si Kokobid. nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control ha. na flood. Flood control. Oh, animal. Isa pala sa mga kababayan, mga flood control queen itong animal na to. Tingnan nga natin mga kababayan kung ano nang mga obra nitong mga proyekto nila. Baka ghost project din yan ha. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial Sige Risa, kasuhan mo si Tonying. function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Bakit ka papayag in the first place? Kung andyan yan sa pangalan mo, imposibleng hindi yan hindi mo alam yan. Hindi kaya may ibang nagparking din kay Yun eh. Senator Risa? Wala naman siyang garahe Ikaw nga ang Hindi nakakapagtaka dahil pro Marcos na ikaw yan nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo Pero nga hindi ka- natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon Nasaan na? Tapos 750 million pala mga kababayan na para sa flood control. And then 3 billion ang nakalad sa kanya na project mga kababayan, ay budget. Para saan? Bakit din yan kalaki? Ang mga pag nagkaroon ka animal. ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. kaya nga yun yung ating Nakakalakaran eh. sinasabi. Kaya nga nagkakandara pa sila maging senador, kongresista mga kababayan dahil dyan. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion Wow, insertion sa flood control. And hindi sa buong budget. Sa buong budget ha, Nasa 3 billion mga kababayan, buong budget. Ang 750 million, flood control. ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. Billion, no? Tingnan ko na nga pa. Bakit dumadaan pa sa mga politician mga kababayan? Ha? Sila namimili sa mga proyektong iyan eh. O dito, ilalagay ko yan dito. And then, nagagamit mga kababayan sa kanilang kapakanan sa pamumulitika. Yung iba, naku, kurakot. Sige nga, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Maniwala ka na lang. Mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay. Kami na lang maniniwala. Ang Ikaw, kanyang kabuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? iba ito si Tonying mga kababayan ha, dahil di ba? Ang sabi propagandista ito ng mga Marcos mga kababayan, lahat ng mga extreme news talaga dumadaan pa muna sa kanya mga kababayan bago magkatotoo. Kalaban na ba si Virus at saka si Marcos mga kababayan? Ala! Bakit nilaglag na? Di ba? Ang sabi natin, eto, kapag lumalabas sa kay Tonying mga kababayan yung posibleng masipa si Tambaloslos, pinaparesign na niya eh. Ang sabi natin, eto na, dahil premise ng mga Marcos mga kababayan, ipapadaan pa muna nila kay Tonying. Eto, parang declaration of war na mga kababayan kay Virus. Ayan na Virus, nabitag ka na. Yan ang mapapala mo pag sama-sama mo sa mga bangag. Mabuti nga mga kababayan, mabuti nga na maimbisigahan din ang ungas na yan. Natawagan mo na ba Ito. sa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 3 billion, 35 million, and then 800,000 to be exact. Yun ang Ang kakapal ng mukha mga kababayan, 3 billion talaga ang na-funnel sa kanya na budget. insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion. nasa 715 million. Wawawi. Nasaan lahat ng yon mga kababayan? Virus, anong pinag control mo? Akbayan? Diyan ba yan sa kalye na pinagraralihan nyo? Gumawa-gawa ka ng flood control project? Pakitanong nga Baka natin. na-parkingan lang siya ng Baka iba eh. nga eh. Man, bakit siya, hindi pumalag mga kababayan kung naparkingan siya? Bakit hindi siya nagsalita? Pagkaalam natin mga kababayan, sabi nila na kapag naparkingan ka, mayroon ka ding komisyon dyan.
Kahit hindi ka, dumalaw, pinark lang sa iyo. Oh, mayroon ka ding parking fee. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun kaya ganun yung ating contention sapagkat halimbawa, kumbatsero. May mga dinideklara po ngayon ang ilang investigador. Ano? Investigador, ang mga taga ICI, taga ICC. ICC. ICI, yung animal kayo. Huwag niyong idamang ICC. ICI nga. ICI, pati mga taga local government na ghost project. Oo. Nung pala, kumbatsero, dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates, siguro nahilo na yung nagsusulat, mali ang coordinates. Kaya baka sinadya talagang imali. Para hindi na matrace. Kaya nangyari yun ang naging part nga ng modus talaga yun yung imamali yung coordinates para hindi mo makikita. Hindi, kaya ganito yung punto natin, kumbatsero. Nung nagkagulo na, nung naghahanapan na ng ghost project, nung sinabi ng Pangulo, submit, di obligado mag-submit dun sa sumbong sa Pangulo yung mga coordinates. Bidang-bida pa rin ang Pangulong ngag-ngag, mga kababayan, no? Sa lahat ng kabalastugan dito sa Pilipinas, mga kababayan, absuelto pa rin ni Katunying si Bangag. Malinis pa sa maputi, mga kababayan. Ng mga proyekto. Alam niyo po ba, mga kababayan, kung nakikinig kayo sa Senado, napakarami. Libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central na coordinates. Ayun na nga. Kasi nadya na para hindi mahanap, mga kababayan. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kumbatsero, tama yung coordinates. Kaya pag ang pinagbatayan mo ay yung coordinates na nandun sa central office, hinanap mo dun sa lugar, walang project. Ghost Pero pagka project. pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung sila yung nakakaalam ng coordinates. Mismo, Kaya yung kay Senator Risa Hontiveros, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Wala, malabo yan, mga kababayan. Talagang may alam si Virus niyan. Kung pinarking lang o yung sinabing inilagay lang yan. Ang kalakaran din daw dyan, mga kababayan, mayroon din yung parking fee. Matatanggap kung sino mang pinagparkingan ng mga kababayan. Budget na yan. Grabe talaga kahudasan, mga kababayan, no? And the fact na pumayag siya na parkingan niya, pero ewan lang din natin. Malamang sa malamang talaga, mga kababayan, para yun kay Virus. Ginaganyan si Senator Risa. Baka nga. Hindi ba? Sige nga, Yuel, try nga natin si Senator Risa mamaya, no? Para baka meron ngang ganun lang ang ginawa sa kanya. Para biruin mo hindi ako makapaniwala Hindi ako makapaniwala ikaw meron siyang flood control nakita mo naman yung pinakita ko sa yung papel. Nabaliktad Hindi ka naman naniniwala. Nasasaktan naman ako. Naniniwala. May papel na sila, mga kababayan, na hindi lang yung aligasyon, ha? With all the documents, mga kababayan. Hindi madideny na ni Risa, mga kababayan, dahil andun na sa JAA Tingnan nyo, ang kapal ng mukha, no? Ay, naku! What is this? What is this? Speaking of pakapal ang mukha, mga kababayan, bakit may si Trillanes? Mga nabanggit po kayo na maaring hindi pa tapos ang animal pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year. Ang pinagngangat natin si Trillanes, mga kababayan, si Bato at si Bongo ang next daw na ipapahuli, mga kababayan, ng ICC. Sabi nyo maaring lumabas yung Pero in fairness, mga kababayan, di ba? Mukhang dati parang hindi tayo naniniwala na mayroon ng warrant of arrest PRRD na nginakngak ni si Trililing. And then nagkatotoo talaga, mga kababayan, meron. Eto, malamang sa malamang meron talagang mga kababayan, incoming na warrant of arrest para kay Bato at Bongo. ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Bakit kasali si Bongo? Senador lang siya Paano ho ba nyo nakukuha yung mga information? Sinali talaga niya si Bongo, mga kababayan, dahil gusto nilang ubusin ang mga kakampi ng mga Duterte sa Senado. Dahil isa po tayo sa unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po akong ugnayan sa kanila since 2017. For the past 8 years po, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento para ma-build up yung kaso. Ang mga animal, testigo at dokumento, mga kababayan. Kung sa korte ng Pilipinas ito, wala. As good as basura, mga kababayan. Trash. Tapos sa ICC, pinapaniwalaan, mga kababayan, itong animal ng Trililing na ito.
Alam na natin ang mga estilo nito si Trillanes, gumagawa sila ng sariling dokumento mga kababay, kagaya ng Excel file, Tatay Digong. Hindi hindi galing sa bangko mga kababay. Sila lang ang gumawa. Yan ang mga kalibre ng mga ebidensya nila mga kababay na sinasubmit nila sa ICC. Yun na nga, nabuo natin at napakulong itong si Duterte. So, sarap po sa paling visit ka. Ito pong informasyon na ito, bali... At hindi lang si Bato at Bongo mga kababayan ha, andun sa malayong listahan, andun pa daw sa below mga kababayan, nasa dulo, may pangalan ni VP Sara Duterte. Ang mga animal. In the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. So, ang latest mauna si Bato. Is early next year. Yon. Early next year. Sige, mas mabuti ba nga, ideklara mo na. Baka gagawa ng paraan yan si Bato. Ewan lang natin mga kababayan, magpapahuli ba yan ng buhay? Ang dami pang mga kabaro yan ni Bato. Mahuhuli lang yan si Bato kung si BBM pa rin ang presidente. What if? Pinindutan mo na Mayroong gagawin si Bato na ewan lang natin, na magti-trigger ng pagre-resign ni Bangag. O, resign lang ha, para safe. Lagot ka, trililing ka. Iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends. Pero just to be sure, mga before February next year. Before February. O Bato. Maghanda ka na Bato. As long as presidente yan si BBM, talagang mahuhuli ka. Ipapadala ka na naman mga kababayan. Dito si Bato, ipapadala na naman sa dahig. Kagaya ng dati, the same manner siguro mga kababayan. Magdasal ka Bato na mag-resign yang si Bangag. Bato. Yung kay Bongo, bago lumabas ang ang warrant of arrest. That time also. Okay. Senator, balikan ko lang yung ika nga'y kinokondena ni VP Sara Duterte, yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa Hague. Ito ang nagpunta mga kababayan ha, doon. At wala natin kung siya ba ang nag-wellness check. Pero, andun ito mga kababayan sa San Menar daw. Ang tanong ni Senator Robin, sino ang nagbigay ng sa kanya mga kababayan, go signal, at ng authority para mag-represent sa Pilipinas mga kababayan para sa ICC? May impormasyon na ikaw ba yung dumalaw kasama ka sa bumisita sa selda niya sa magde-deny yan dahil mai-implicate sa Bangag mga kababayan ng ICC? Hindi po ako. Bakit andun ka pumasok? Imposible mga kababayan. Ang animal na yan. Nakapasok doon nasa picture. Kita kay Duterte at napakadali ho niyang malaman yan kasi na i-discuss po sa amin ng ICC ang mga polisiya doon sa ICC detention. Tingnan nyo mga kababayan, kaya katakataka itong ICC mga kababayan dahil parang kasabwat. Alam ng ICC na isa ito sa nagpakulong kay Tatay Digong mga kababayan, and then ginawang nilang guest, tinrain pa nila mga kababayan, visit na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7 buong araw, buong gabi, kaya niyang tawagan si Sara. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sara sa... Galit na galit si Sara, hoy. Trililing, for your information. Sa pagpunta mo doon, ang sabi pa nga ni Sara, anong balak ninyo? Balak niyong patayin ang tatay ko? Publiko, ito ay pinabulaanan na. Grabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Lalo ka na. Hindi po nagkaroon ng incident. Andun ka na na hinimatay si Digong. Hinimatay ba? Hindi hinimatay, unconscious. Ang hinimatay mga kababayan, ganyan ang collapse. Hindi, nabagok ang ulo. Hindi, nawala ng malay. Na parang unconscious daw, 3 beses. 2 beses lang. Pag mong sabihin liar ang korte. Malinaw doon daw mga kababayan na unconscious. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa Di napagalitan na sana si Kaufman. Amin yung kalakaran yun sa detention center. Bakit mo alam? Mas may alam ka pa sa mga abogado doon? Yan ang katakataka mga kababayan. Bakit nga alam? Sinungaling ka nga. Merong medical team mismo sa loob ng detention center. 6 lang sila na nakadetini doon. Tapos, ito po yan, hindi yan... Eto mga kababayan, bakit ang daming alam ni Trililing mga kababayan tungkol dyan sa ICC sa loob?
Yan ang Mga suspicious. selda. Ano yan? Parang bahay, ano? Kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron sariling banyo, may common area sila, recreational area, kusina. Maluwag ho. May library, maluwag yung kanilang lugar doon. 6 lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansya sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7. Yung bisita ho, itong pamilya ng ni Digong, pwedeng bumisita sa kanya anytime. Mas alam pa niya, mga kababayan, oh. Liar! Eto, mga kababayan, no? Kung totoo talaga ang mga killer yan, mga Duterte, mga kababayan, na gumugurgur lang na kahit na sino, matagal na itong andun sa dagat-dagatang apoy. Buhay pa humihinga pa, mga kababayan eh. Pero kung may titiklo dito, mga kababayan, hindi ang mga Duterte, kundi ang mga mga kababayan, siguro may mga grabe talagang galit kay Trililing. Sila na ang gagawa, mga kababayan. Kaso nga lang, ibibintang na naman kay Tatay Digong, mga kababayan yan. Sasabihin, tingnan nyo, tiniklo si Trililing. Pero darating ang karma nito, mga kababayan, darating ang karma. Hindi man ngayon, pero siguro, maluluto ito, mga kababayan, crispy pata. Na-arrange lang, wala akong restrictions. Asusena sa Kahit impyerno. dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, visiting days. Sa kanya wala akong limit. Pati ko. Oo, liar. Monday to Thursday nga lang. 1 hour per day. Walang limit. Sinungaling ka. Conjugal visits. Basta't bakante yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Kumbaga, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay, may Senator Si Sara pa ang sinungaling. resolution nananawagan na house arrest na lang dahil nga dun sa kalusugan, no, na At kondisyon. katandaan, oo. At so sa impormasyon mo, kasi dinescribe ng mga senador, sabi ko nga, hindi naman nakapunta ng deheg at nakadalaw, na Para daw Bartolina, sabi ni ni Robin Padilla. nakakalimot na raw, mahinang-mahina na, at nabanggit nga ni Senator Robin Bartolina. nga. Bartolina. So, anong lagay ng kalusugan niya na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya? Nung pagdating niya, chinek up siya, full May mas alam pa si Trililing, mga kababayan. Kaduda-duda, no? work up. Ano siya? Fit to undergo trial. Wow! Naging doktor na, bigla ang aso, mga kababayan. Anong tawag sa'yo? Dr. Dog? Category niya. Ngayon, ito po, meron po kayong mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon, at tuwing bumibisita yung magkakapatid, yung pamilya, nagpapa-interview sila sa labas. Pakinggan nyo sila. Wala silang ni minsan na sinabi na Bakit? Ang mag-a-assess niyan, mga kababayan, eksperto. Mga doktor, mga kababayan, mga espesyalista. Itong mga anak niya, hindi naman ito mga doktor eh. Hindi sila mga kababayan, talagang qualified na mag-assess na sa cognitive ni Tatay Digong. And the fact na mga 80 years old dyan sa mga kababayan, the Netherlands, hindi na tinatrial. Dahil yan nga, decrease na ang kanilang cognitive ability, mga kababayan. Pagpapansin natin yan, mga kababayan, sa mga speeches si Tatay Digong, di ba? Paulit-ulit, and then yung minsan parang direct nawawala, iba na naman ang topic, tapos hindi masyadong mga kababayan klaro. Yun na pala, mga kababayan, ang umpisa. What is Trililing, as if eksperto, naghinimatay o talagang kung anong unconscious, nangyari. ungas. Wala akong negatibo, lalo na yung asawa. Sino ka? Itong si Elizabeth Zimmerman. Pati si Elizabeth, mga kababayan, inaway din. Sabi niya consistently, masaya, malusog. Masaya kung andun. Babysita eh. 1 oras lang. And after that, sino ba? Si Tatay Digong lang mag-isa doon. Obserbahan nyo siya. Yung walang bisita. Natural, masaya siya. Mga kababayan, may bisita. Hindi na nga daw Tanggap na. Oo. Saka hindi na raw kailangan yung dati na maraming medication Talagang naniniktik ang animal na ito, mga kababayan, sa mga sasabihin ng mga Duterte. na ginagamit. Ngayon, Siguro palagi nag-aabang ito. Meron ba update? Merong update? Sino nagla-live dyan? Si Harry Roque? O tingnan natin si Roque. Si Alvin. yun ang sinasabi ng asawa.
kasama pa yung apo to attest. Okay. Kaya nga sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko. Matagal nang mayroong simpatya si Tatay Digong Ongas. Sa'yo, wala. Kahit pa siguro, bugbugoyin ka dyan. Gulpihin nga si Trililing, mga kababayan. Magse-celebrate pa ang mga Pilipino. At gusto nilang makakuha ng simpatya dun sa pre-trial judges para mag-grant yung interim release. So, well, anyway, itong resolution na ito, unang-una, wala hong visa yan. Hindi yan pakikinggan ng ICC pre-trial chamber. So parang political noise lang siya, no? Yes, opo. Wow. Nagkasundo sila, mga kababayan, no? Political noise daw. Ito, gusto lang nila mangyari dito. Itong mga pumirma dito, syempre nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, mandaka-aso ka. Good shot kami sa'yo, ha. Kasi alam nilang bengador itong mga Duterte. Bengador. Kung bengador ka, matagal ka ng tsugi, animal ka. So, yun lang ang objective niyan. Kasi, yung taong bayan, biruin mo. Sana nga mga kababayan, talagang tuluyan na itong mapakulong, mga kababayan, no? Kung hindi ito pinardon, mga kababayan, ni Panot Aquino, matagal pa, bulok na ito sa kulungan. Kudita ang ginawa nito Trililing, naihi pa, mga kababayan, sa pantalon, 'di ba? Hinawakan siya sa sinturon. Bulok sana ito. Sana manalify 'yon, mga kababayan. Itong tao na ito, libo-libo pinapatay nito. Wow! Bakit 3 lang ang inyong kinaso na murder? Tapos bibigyan mo ng special privilege yung mga pinagsuspetsahan nila na addict daw, tinumba nila. No. Bakit andyan ka pa? Mukha mo pa lang, Agad Ano yung humanitarian doon? Bakit? Ano yan na naman, mga kababayan, ang kanilang mga naratiba? Sa mga ganitong mga klaseng mga kasinungalingan, mga kababayan, nabobola itong mga puti, mga international media sa mga kasinungalingan itong sa Trillanes, mga kababayan. Isa ito sa nagpakalat ng fake news. Ka nasa dihig na imbitahan ka ng ICC o personal ng to? Bakit nandyan ka, aso ka? Tayo po ay naiimbitahan every now and then because of... Wow, naiimbitahan every now and then? Ay, nako, kasabwat siguro. Engagement nga before. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Okay. Pero hindi ako kasama. Liliwanagon ka lang po, Igan. Kaya nga, hindi kasama, tapos andyan. Tapos, ang sabi pa ng saganang mamamayan, mga kababayan, pati sa Quadcom, si pala ang direktor nun? Trililing, Diyos ko. Hindi ako... Kaya, nagkaroon sila, mga kababayan, ng ebidensya dahil yun ang ginamit ng ICC. Dahil si Trililing, ang direktor, mga kababayan, pinayagan ni Bangag. Ang nasa likod, mga kababayan, sina Bangag at si Romualdez. Kaya ang mga hudas na yan, mga kababayan, dapat panagutin. Naitalaga para treason. Sa kanya, hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang... Malay mo kung natutulog. Sa camera ka lang nakatingin. Malay din natin, mga kababayan, habang natutulog si Tatay Digong. Ang sabi ng ilan, baka tinulak daw ni Trillanes. Nabagok. Itong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Ako dyan. Wala kang... Ay, Diyos ko, Lord. Mag-aksayahan tayo ng panahon. Pwede mga kababayan, no? Kung meron lang powers talaga, mga kababayan, sabay-sabay nating hihilingin sa... kidlat na tamaan itong animal na to sa mukha. Yung pong kay dating PCSO-G. Matamaan sana ito ng kidlat, mga kababayan, kung sabay-sabay ang ating pag-iisip, brainwaves natin. Oy, kidlat! Tamaan mo ang mukha ni Trililing. General Manager Lima. Magpapapiesta talaga ako, mga kababayan. Papapiesta ako. Tamaan siya ng kidlat. Karma. At paano ho ang update doon? Siya ho ay titestigo laban po dito sa war on drugs. Gaano kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Mabigat po ang testimonya ni Dharma kasi siya talaga yung... Tapos mayroon niyang warrant of arrest dito. Insider ito. Ito yung isa sa nagbuo nung National Death Squad. Kasi itong sina Las Cañas... Nako, Las Cañas, tingnan nyo, mga kababayan, Dito nga, local court, mga kababayan, walang naniniwala kay Las Cañas. Doon pa, mga kababayan, special. Pero nung naging presidente na si Digong, gusto niya na magbuo ng mas malaking organisasyon para nga doon sa kanilang pagpatay ng mga tao.
Itong ginawa na National Death Squad ni nakasama si Garma, kasama dyan si Leonardo, ang target nitong kanilang sangay ay yung mga karibal na drug lord ni Michael Yang. Oo, ayan na naman mga kababayan, yung mga akusasyon ni Trililing mga kababayan na kasabwat daw ng mga drug lord, itong mga Duterte. Yan pa lang sana makasuhan ito si Trillanes mga kababayan dyan sa mga akusasyon niya. Kinasuhan na ni Pulong mga kababayan pero wala ding mga kababayan ng korte. Ito yung mga Chinese na pinapatay. Basta kasi si Michael Yang yung kanilang drug lord na kapartner So lahat ng karibal. Sige, imagine ka na naman, Trililing. Yon ang tinumbay, yun yung mga nakadetain. Tapos yung mga pulis, yung ninja ka. Anong makukuha ni Digong mga kababayan kung papasok siya dyan sa droga? Tapos si Michael Yang daw ang kanilang bata. Anong makukuha niya? Pera? Hindi kailangan ng pera ni Digong, Diyos ko Lord. Na hindi kasama sa sindikato nila. Kung ganyan, Trililing, naglipanan na sana ang droga sa Davao. At nung panahon ni Tatay Digong, dapat na mayagpag pa rin ang droga. Nabawasan significantly mga kababayan. Nabawasan din ang adik. Yun. Ay nako. Itong si Bato naman, ulol lang ang maniniwala nito. Sa buong PNP, ito yung takot nila sa buong lipunan. Ito yung libo-libong pinapatay sa... Ikaw, ano nang role mo? Kumahol? Yun nga, yung nanlaban, tapos yung mga pinatay daw ng mga vigilante nila. Hindi kasi makakasampa ng kaso mga kababayan dahil ang inaakusahan nila mga politician. Mayroon kasing ng Korte Suprema na mga politician hindi daw dapat balat sibuyat kahit along itatapon na issue laban sa'yo. Pero kung idadamay niya mga kababayan si Kitty, siguro si Kitty ang posibleng magkakaso nito mga kababayan. Pero mga pulis din pala o mga operatiba nila. Yung mga nakahandusay sa bangketa namin, naka-tape, tapos wag tularan, mga Alam mo kung sino gumawa nun, Trililing? Yung mga ninja cops na ayaw kababayan, ayaw mahuli. Nililigpit nila ang sarili lang mga tauhan. Sinisisi kay Duterte. Kay Bato. Ay, po yun. Teka, paulit-ulit, mabuti naman at sinuplan nyo mga reporter. Huwag nyo lang. Ay, nako. Pagkakalat na naman kasinungalingan, hudas kayo, mga reporter kayo. Sila kasi mga kababayan, nag-interview na si Arnold Clavio na anti-Duterte. Binibigyan nila ng center stage ito si Trililing, mga kababayan. Ng mga flood control projects at iba pa. Nung panahon ba, may insertion ka? Meron. Pagkatitignan, lahat po ng mga proyekto ng aming opisina, nakapost po yan sa website, mga barracks yan sa bawat. Ulul, pasalamat ka, hindi ka nanalo ng senador. Mahirap na ito ibisigahan mga kababayan dahil hindi na ito nanalo ever since andun si Duterte mga kababayan, wala na. Inidoro na to, hindi na yan makakaahon sa Inidoro mga kababayan, dyan na lang yan. Hindi nga nanalo sa pagka-mayor. Lahat, classroom, makikita nyo, lahat yan ay inusisa ng Ay, shut up, visit. Hindi na natin matiis ito mga kababayan kasi nungalingan ng yawa na to. Visit ng... Ay, nako. Aantay na lang tayo mga kababayan na maawa ang langit sa atin at matamaan ito ng kidlat. Huwag tang lumabas, Trililing, ng makulimlim. Kung ayaw mo matamaan ng kidlat sa mukha. Ano man sasabi niyo dito mga kababayan, post your comments below.